لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa Jabal Uhud. Nasa Mount of Uhud tayo ngayon. Saan yung Jabal Uhud na tinatawag? Saan? Itong maliit? Or yung malaki? Yung mataas? Or lahat na Uhud? Allahu Akbar. Okay. Yung Jabal Uhud, una, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Uhudan jabalun min jibalil jannah. Katotohanan ang Mount of Uhud ay katotohanan ang Mount of Uhud ay Mount of Paradise. So yung bundok ng Uhud ay galing sa paraiso. Kagaya din ng Raudatun min Riyadil Jannah, garden among the garden of paradise. Kagaya din ng Hajar al-Aswad, yung bato galing sa paraiso. So yung bundok na galing sa paraiso, ito na yung Mount of Uhud. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kaya't pinupuntahan siya ng mga Muslim, sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Katotohanan ang bundok ng Uhud ay minamahal natin at nagmamahal sa atin. Kung kaya't pinupuntahan ng bawat Muslim dahil mahal natin ang bundok na yan. Yung Mount of Uhud, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay umakyat kasama ang kanyang mga sahaba. Nung sila ay nasa ibabaw ng bundok ng Uhud, gumalaw ang Uhud. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bundok na yan, Uthbut ya Uhud, fa inna ma'aka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, manahimik ka ya Uhud, sapagkat ang nasa ibabaw mo ngayon ay isang nabi. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa siddiqun, at isang siddiq, si Abu Bakar as-Siddiq, wa shahidan, at dalawang martyrs na si Umar ibn Khattab at si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na nahimik ang Uhud dahil siya ay inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag tayo ay nagsasala ng salatul janaza, bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ginto kasing laki ng bundok ng Uhud. Allahu Akbar. Gaano kalaki yung ginto ibibigay sa atin? Yan yung bundok ng Uhud. Mula doon hanggang sa pinakadulo, yung pinakamalaking bundok na yan, yan ang bundok ng Uhud, na kapag tayo ay nagsala ng salatul janaza, after Maghrib, after Isha, after Fajr, after Zuhur, after Asar, mayroon na tayong ginto ibibigay sa atin ng Allah na kasing laking bundok ng Uhud. Pero saan yun natin makukuha? Saan? Sa paraiso, insyaAllah. So ganyan kalaki, marami na tayong ginto insyaAllah, deposit sa Jannah. Allahu Akbar. At sa Uhud may malaking kasaysayan, kaya kagaya ng binanggit ng ating kapatid, nung nagkaroon ng gera ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwatul Badr, nung sila ay nagkaroon ng gera, ang taga Madina at ang taga Makkah, natalo ang mga musyrikin na taga Makkah. So nung natalo sila ay pumunta dito sa Madina upang maghiganti sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sundalo ng taga Makkah, sila ay nagpadala ng 10,000 sundalo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay nasa 1,000 lamang. At umatras pa yung mga kasama ng munafik, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na more than 300. So 700 na lang ang natira laban sa 10,000 na sundalo. Kung kaya't nahirapan ang Muslim, ngunit sa unang pagkakataon nung sila ay nagumpisa ang gera, panalo ang mga Muslimin. Pero nakalimutan nila ang kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglagay siya ng mga archers diyan sa maliit na bundok na yan. Tinatawag na mga rumat. At sinabihan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manalo o matalo tayo, huwag kayong aalis diyan sa lugar na yan. So nung nakita nila ang panalo ng mga Muslimin, sila ay bumaba at kumuha sila ng mga kanima, ng mga panalo, ng mga gamit ng mga musyrikin. At nakalimutan nila ang kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay bumaba sa lugar na yan. At nung nakita ni Khalid ibn al-Walid, nung sa panahon na yun siya ay kabilang pa sa mga musyrikin, nung nakita ni Khalid ibn al-Walid wala nang tao dyan sa lugar na yan, umikot si Khalid ibn al-Walid hanggat nahirapan ang mga Muslimin. At karamihan sa mga Muslimin ay naging shahid. Kabilang na doon ang uncle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Hamza ibn Abdul Muttalib, at kasama din si Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhum. Sila ay nasa 70 martyrs, at insyaAllah dyan sa lugar na yan pupuntahan natin. At yung lugar na yan, libingan ng mga martyrs, no. May isang pagkakataon nagkaroon ng malakas na ulan dito sa Madina. At sila ay nailibing na dyan. Nung nagkaroon ng malakas na ulan dito sa Madina, sila ay natanggal yung mga ano nila, yung pinaglibingan sa kanila, yung mga lupa. So nakita ng mga tao sa Madina, sila ay nasa ibabaw na. Ano yung nangyari sa kanila? Nakita ng mga taga Madina na sila ay buhay na buhay ang kanilang dugo, ang kanilang katawan, fresh na fresh pa. So hindi sila kinain ng lupa, parang buhay na buhay o parang bago lang namatay. So ganoon ka-preserve yung mga syuhada. At insyaAllah, pupuntahan natin. Kung gusto nyong umakyat dyan mamaya, mag-picture kayo dyan sa Jabal Rumat. At ang pinaka-importante ay pupunta tayo dun sa libingan ng mga syuhada at magsasalam tayo sa kanila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At hingi tayo sa Allah ta'ala ng dua na sila ay patawarin ng Allah at sila ay bigyan ng napakalaking gantimpala sa paraiso, insyaAllah. Sapagkat kung hindi dahil kay Hamza ibn Abdul Muttalib, baka napasok na yung Madina. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-decide na manatili sa Madina. Ngunit si Hamza ibn Abdul Muttalib, sabi niya, lalabas tayo. At wag natin hintayin na makapasok yung kalaban dito sa Madina. So ganun yung mga sahaba nag-defend ng Islam. Ayaw nilang pasukin yung Madina, kundi sila ay lumabas at nakipaglaban hanggat umabot yung kanilang huling buhay dito sa lugar na ito. So yun ang hero sa atin mga Muslimin, sina Hamza ibn Abdul Muttalib. Sila yung nagtanggol ng Islam hanggat nanalo ang Islam, hanggat dumating sa atin, hanggat tayo ay naging Muslimin, walillahil hamd. Kung hindi dahil sa kanila, baka tayo ay naging musyrikin. Alhamdulillah, insyaAllah, at pupuntahan natin yung mga libingan nila at magsasalam tayo sa kanila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala.